Thank you, Your Honor. Nabanggit din po kasi, Ginilakay, no, na yung pong si Atty. Matienzo bilang ED sa PCAB, doon daw po madami ang nag-level up yung mga category, no, ng mga malalaking construction firms. So, can we provide information kung meron ho kayo ngayon, kung masagot nyo po ngayon, ilang, sa panahon na yon na binabanggit, nung naupo si Atty. Matienzo bilang ED ng PCAB, ilan po ba ang nabigyan ng AAA at ilan ang nabigyan ng quadruple A category? We would want to get that information, Mr. Chair. Andiyan ba si Mr. Atty. Matienzo, ikaw yung ano rito, ikaw yung binabanggit. Senator, maybe you may want to request him to just submit documents as to how much, what is the number of AAA, quadruple A, and the other categories of licenses for to economize time. Yes, sir. I will submit po all the details po. Para ma-clarify din, kasi kayo yung binabanggit dito, no, according to our information. In the same manner, Mr. Chair, natanong na natin sila, Ms. Tiskaya, doon po sa kanila pong mga kumpanya na i-registro na tinanong ng ating minority leader, sa aking pagkakalam, dapat sa PCAB, talagang yung track record, no, it seems na mukhang license lang ang ginagamit at hindi track record para makakuha. So, do you have meron ba tayong proseso para ma-verify yung kanila pong performance ng PCAB? Actually, Mr. Chair, as it was mentioned a while ago in previous questions, the performance of the contractor is measured by CPS, which is actually under the ambit of the GPPB, and I actually appreciate very much earlier that GPPB will be called in subsequent hearings to actually, shed light, because procurement is a GPPB issue, sir. Thank you. Mr. Chair, may I interject with the indulgence of the gentleman from San Juan? Mr. Chair, I was the head of the PCAB is saying na magsasagawa sa investigasyon. Ano pa ang kredibilidad ninyong gumawa ng investigasyon, Mr. Chair? Kung kayo mismo, mga board of directors nyo, ay mga kontratista, may mga kontrata sa gobyerno, ikaw, may proyekto, may contractor ka din, though sinasabi mo kanina, wala kang proyekto sa gobyerno. How can you do that? Mr. Chair, pinagluloko tayo ng mga ito. I mean, Board of Directors na Contractors Accreditation Board, and then kayo mismo ang mga contractor? How can you do it? Paano nyo bantayan ang sarili ninyo? Paano pa babantayan ninyo yung mga ibang tao, ibang kumpanya kung sarili ninyo hindi nyo mabantayan? Sige nga, di ba dapat ang tanong sa inyo, Mr. Chair, kailan kayo mag-resign? Well, actually, there's already an announcement by Secretary Vince Dizon na he will suggest, Mr. Chair, today lang po, kalalabas lang po, na he would order a sweeping revamp of the Philippine Contractors Accreditation Board. Kasama po kayo doon. Kaya yung sinasabi ho ninyo ng mga investigasyon, kalokohan po yun, Mr. Chair. Dahil, alam naman ho ninyo, paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign, mga membro lahat kayo, may mga negosyo kayo sa gobyerno, Mr. Chair. Meron kayo, mga kontrata sa pamahalaan sa DPWH. That's all, Mr. Chair. Excuse me, Chairman. Yung bang PCAB under sa DPWH? No, Your Honor. We are an attached agency of the DTI. Maybe he suggested, kasi hindi kayo under ng DPWH. I think you are under DTI, correct? Yes, Your Honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes, Your Honor. Alam mo, ang sense nung kanyang tanong ganito I think the conflict of interest aspect must be reviewed. Without putting any blame to you, the board of directors of PCAB, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo.
Pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Doon po papasok yun eh. I think for in the exigency of service, para makita natin talaga, there should be an honest self-examination talaga dito eh. For example, yung isa sa 15, EGB Construction, can you imagine? He's now involved with flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of a electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in Isabela. So, ang dami pong nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman. Paano, halimbawa, magbibid ng isang, whether it is St. Timothy, St. Gerard, or anybody, any one of the 15. Alam nyo naman, meron kayong applications, ang dami nyong system, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator Erwin Tulfo can only be here and he cannot be in our lounge. Paano magbibid paano mag-ooperate ang isang contractor, let's say, nandun siya sa Mindanao, nandun sa Cebu, nandun sa Misamis Occidental, nandun sa Catanduanes, all at the same time. Dapat meron kayong... Tapos ka na... Sino yung susunod? Senator... Dagdag lang point of information, Mr. Chairman, if I may, just to add to the discussion, kasi that is precisely the result. We are hoping that is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB. We need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP, and see if it is really should be under the DTI. So, itong mga lumalabas nito, kaya nga importante po itong hearing ninyo, and I will full disclosure, Nung Thursday ng gabi, kausap po si Presidente, gusto niya sibaking kayo lahat. That night, he told me, I'll sweep them out tomorrow, sabi niya. Sabi ko, don't sir, dahil may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them, but baka pag sinip mo yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan. And this information that you are giving us now and that we are unearthing will help the committee in formulating a law. So, minority leader, dapat pala magpasalamat sila sa atin. At nandito talaga, pasalamat pa kayo dahil kung walang hearing, sinibak na kayo ng Biyernes pa ni Presidente. Pero, siyempre may mga due process naman dyan, Senator, di ba? Hindi, appointee ng Presidente lahat yan eh. From digong to renewal eh. Pwede silang alisin. Okay. Senator. Yes, Mr. Chair, thank you po. Mr. Chair, since wala na po si Secretary Bonoan, siguro si Jose Cabral can answer, inamin po ni Secretary Bonoan, nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito, na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong skandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang, at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento ro ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, 4B, 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang hinihintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, Mr. Chair. So, i-follow up ko po kung ano na nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy na comprising of 2 or 3 engineers kada
team to go around these regions. No? So meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang 2, may report na yata po sila na ready naman po yatang isubmit kay Secretary Dizon pagka magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong porsyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. But do you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito na rin si former DE Henry Alcantara. Kasi po, nabanggit yung niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maaaring pwede po siyang patawag na po natin. Para... Chair directs DE Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po, nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong District Engineering Office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron ho indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base rin sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo na execution at na-deliver, no? Na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po ito yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, after the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa Poray na po ako noon, Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako. Nagpa-Zoom meeting. Kailan po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang District Engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabina na po siya ngayon and nag-ano ng contempt. So, I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, thank you po. Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, OIC DE, Bryce Hernandez,
meron ba tayo